Tinuro ni Senate President Chis Escudero ang Kamara na nasa likod umano ng demolition job laban sa kanya. Kaugnay dyan at iba pang issue, sasagutin ni House Representative spokesperson Atty. Princess Abante. Atty. Abante, magandang umaga po. Umaabanting umaga po, Sir Igan. Umaabanting umaga sa inyong lahat. Una sa lahat, ano reaksyon nyo na Kamara ang pinaratangan ni Senate President Chis Escudero na miyembro daw ng House of Representatives ang nasa likod ng umano'y demolition job laban sa kanya? Kami na naman po ba? Kami na naman po, House na naman po. Siguro maganda mapangalanan po kung sino yung tinutukoy niya kasi napakarami po members ng House. Mahirap naman po mag-blanket damay sa mga issues na binabato laban po kay Senate President na hindi naman din po House ang may kinalaman. Opo. Siguro sa sitwasyon to, it's not me, it's you na yung issue niyan. Hindi na po kami ang may problema po dito. Opo. Pero binabanggit niya na ang nasa likod daw nito, sabi ni Escudero, yung mga nagtutulak ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na nangabigo dahil sa ginawa ng mga taga-Senate at yung kanyang mga maanghang daw na talumpati laban sa inyo. Wala naman po kaming ibang ginagawa kundi tumutok po sa aming tungkulin sa House of Representatives. Nakapag-file na po ng MR ang House. Hinihintay po natin ang magiging final disposition nito ng Supreme Court. Wala naman din pong ibang nilagay sa motion for reconsideration ang House, kundi yung mga factual na pagtatama doon sa naging unang desisyon ng Supreme Court at yung mga arguments. Wala naman pong naging diskusyon tungkol sa anumang pong iniisip po ni Senate President. So hindi ko po alam bakit kailangan maturo ang mga members ng House na nag-initiate ng impeachment. Wala naman pong personal na layunin ang mga members ng House dito. Ang gusto lang naman po ng House para sa impeachment ay yung pananagutan. So, hindi po namin alam bakit yan po ang nagiging dahilan. So, walang demolition job laban kay Escudero? Wala pong nanggagaling sa House. Ang tutok po ng House of Representatives ay ang trabaho at tungkulin nito. Hindi po, ang trabaho po ng House ay hindi magsimula ng anumang away kahit kanino man. Okay. Nadadawid din ang isang congressman sa flood control projects, mga contractor, si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico na dati raw incorporator nito. Nakausap niya po ba si Congressman Ko at anong paliwanag niya po rito? Hindi pa po kami, personally ako po, hindi ko pa po nakakausap si Congressman Saldico. Opo. Ang alam ko lang po tungkol sa issue ng flood control, ito po ay mayroon yung Public Accounts Committee po ay magsisimula na po sa kanilang hearing tungkol dito. Kahapon, pagkakaalam ko nga, nagkaroon na ng organizational meeting ang committee para maging mas handa na po para sa nalalapit na magiging pag-uusap ng committee to sa investigation. Opo. At nagsabi na rin na po si Congressman Terry Ridon na handa naman na po sila kahit po yung mga binabanggit na mga involved na mga congressman ay hindi naman din po nila yan pababayaan na hindi mapakilala kung sino man talaga ang mga involved dito. Opo. Handa ho si Congressman Ridon na imbestigahan yung kanyang kasama sa Ako Bicol? I think ang importante po doon sa issue ng flood control is kung merong mga supposedly, allegedly involved, ay mapangalanan ng tama kasi nangyayari po is nagkakaroon ng mga blanket na mga accusations, no? Pangalawa, doon naman po sa issue ng flood control is matugunan ng tama kung ano ba talaga yung naging problema. Yung flood control lang ba? Ano pa bang mga issues na dapat tugunan na nagiging sanhi at perennial na problema? Yung mga nagiging projects, yung issue ng basura, issue ng hindi maayos na mga waterways, ano yung solusyon, hindi lang dapat yung problema. Opo. Kung kahapon naman din po, narinig ko din po yung media briefing ni Congressman Puno na
Pagdating naman po sa pananagutan ng mga members ng House, meron naman din po sariling mga mechanisms ang bawat Member. chamber, Opo. Senate, and House to make their members accountable. Okay. Si Vice President Sara Duterte may hamon na ilabas din daw ang biyahe ng mga mambabatas dahil na-question yung kanyang pagbiyahe at pagpuna. Ano po tugon ng Kamara? Sir Egan, bago po ako naging spokesperson ng House, naalala ko meron naman din po talagang mga nagta-travel na mga members ng House. Yung isa nga po, 3 months na naging paalam. No? Opo. Siguro, pwede naman po siguro yan. Meron naman siguro mekanismo ang House para dyan. No? Pero sa ngayon, tututok muna kami sa trabaho. Madami pong mga kailangan tugunan. Ngayong araw po na to, ang alam ko, ang magkakaroon na po ng turnover nung budget mula sa DBM papunta po sa House. Opo. Magsisimula na po ang mga budget hearings. Magsisimula na po ang iba't ibang Quadcom hearings, Tricom hearings, at yun nga yung pagtutugon sa problema tungkol sa mga flood control projects. No? Opo. Hindi na para patulan ang mga patatsada ng iba, titututok na lang po Opo. ang House of Representatives sa trabaho. Isa na lang po, pabor si Pangulong Bongbong Marcos na maamyendahan ang 1987 Constitution. Ito hubay go signal na sa Kamara para magkaroon ng tsa-tsa. Hinihintay po tignan po natin kung ano magiging action ng House. Nakapag-file na po ng resolution si Congressman Puno. Opo. Sa kanya naman po, Constitutional Convention ang Yes. naging mode na pinopropose niya. Hindi ko po alam kung ano po ang magiging tugon ng iba pang members. There are more than 300 members ng House. I believe ma-refer naman eventually po yan ng Committee on Rules ng sa committee. Doon po mapag-uusapan. Pero siguro po aabangan po natin sa mga susunod na mga linggo kung ano po ang magiging final na mga opinion ng Opo. iba't ibang members po ng House tungkol dito. Maraming salamat, House of Representatives Spokesperson Atty. Princess Abante. Ingat po. Salamat, sir. Good morning. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.